Para matulungan ang mga kapuso nating visually impaired, isang automated braille learning tool ang binuo ng mga estudyante mula sa Quezon City. Ang prototype gumamit din ng artificial intelligence. Tara, let's change the game! % o nasa mahigit kalahating milyong individual ang bulag o visually impaired sa Pilipinas, ayon sa World Blind Union. Pero nasa 8% lang daw ang braille literacy rate sa bansa, ayon sa 2015 annual report ng Resources of the Blind Incorporated. What if may robot na kayang makatulong sa ating mga kababayang visually impaired para matutuhan ng braille? Pasok, VoxBot, isang automated braille learning tool na mayroong 50 to 100 milliseconds na response time with real-time feedback para sa user. Developed by students from St. Mary's College sa Quezon City. Braille learning materials are still lacking in schools, and despite the condition of blind Filipinos, VoxBot is a more automated and much more compact device to learn Braille. Our robot is completely for beginners po, for those who want to start learning Braille, para kapag nakuha na po yung A to Z, mas madadalian na po sila makapagbasa ng Braille. Malaki ang papel ng artificial intelligence o AI sa paggawa ng interactive learning device. Ang pinakang brain po ng robot namin is powered by Arduino. Ang pinaka-highlight po talaga ng robot namin is the servo motors. Since yun po yung nag-i-indicate nung letters po. Siya po yung nag-aakyat at nagbababa ng pins para ma-indicate po yung letter. Alphabetical from A to Z ang kada angat ng Braille character na siya namang isa-isang kakapain ng mga kababayan nating visually impaired. Ginawa ng second placer ang prototype sa People's Choice Award category sa kakatapos lang na 10th Philippine Robothon 2025 nitong Marso. VoxBot has two modes. It has the learning mode and the quiz mode. For the learning mode, the black button will be pressed. And once the button is pressed, ma-activate yung mga motors and ma-raise yung mga pins for their corresponding letters. And meron tayong 8 seconds per each letter para ma-familiarize yung mga users sa letters ng alphabet. Whereas when you press the red button, it will randomly showcase the letters so that it will test the user's comprehension. Isang imbensyon na panigurado malaki ang maitutulong sa Braille literacy. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, bukod po sa libo-libong pilgrim at 50 world leaders na narito, sinabi ng Vatican na milyong-milyong iba pa ang sasaksi sa libing ni Pope Francis sa pamamagitan ng telebisyon sa buong mundo. Pero simula pa lang ito ng sunod-sunod na kasaysayang magaganap muli rito. Sa mga nakaraan, kabilang sa inabangan ang pagpapakilala sa bagong Santo Papa matapos ang conclave. Balikan po natin ang paghirang ni Pope Francis bilang Santo Papa noong 2013 na naging simula ng mga reforma sa simbahan ng tinaguriang People's Pope. Nakatutok si Darlene Kai. Ika-13 ng Marso taong 2013, kasunod ng pagbaba sa pwesto ni Pope Benedict XVI, inabangan ng buong mundo ang bagong mahahalal na pinuno ng simbahan ng mahigit 1 bilyong Katoliko. May mga nag-vigil sa St. Peter's Square. Ang kanilang paghihintay tumagal ng mahigit 1 araw. Nang muling lumabas ang puting usok sa chimenea ng makasaysayang Sistine Chapel, bumuhos ang emosyon at pagbubunyi. Habemus Papam. Nakilala ng buong mundo ang hinirang na ika-266 na Santo Papa, si Jorge Mario Bergoglio o ang minahal nating si Pope Francis. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me.
Si Pope Francis, bagamat itinuring na papabila noon o matunog na kardinal na posibleng maging Santo Papa, wala sa mga nangunguna sa listahan ng media outlets. Ang pagkakahalal sa kanya, naglatag ng maraming una sa kasaysayan. Si Pope Francis mula sa Argentina ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Amerikas at kauna-unahan din mula sa Jesuit Order. Siya rin ang unang pumili sa pangalang Francis na halaw mula kay Saint Francis of Assisi. Ang pagiging payak daw ng santo ang itinuturing na inspirasyon ni Pope Francis. Bagay na napatunayan niya sa 12 taong pagsisilbi niya bilang Santo Papa. Pero higit sa pagiging payak, ang pagiging mapagkumbaba at progresibo ni Pope Francis ang naging tatak para ituring siyang the People's Pope. At kasunod ng kanyang pagpanaw, tulad din ng libu-libong nag-abang sa kanya sa unang pagkakataon bilang Santo Papa, dagsa ang mga tao hindi lang ng mga Katoliko, kung hindi maging ng iba't ibang relihiyon, sektor at nasyonalidad na nais siyang bigyang pugay sa huling pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nagbabalik ang proof of purchase promo ng GMA, ang Kapuso Big Time Panalo. Kaya sali na sa mas pinalaking Kapuso Big Time Panalo Season 3. Over 11. Sino Kuya Kim at Mikey Quintos ang bagong maghahatid ng big time papremyo na over 11 million pesos. Kabilang pa sa pwedeng mapanalunan ang tig 1 million pesos sa 7 lucky mamimili and sari-sari store owner sa Grand Draw. Ang kailangang gawin, bumili ng participating brands, ilagay sa sobre kasama ng inyong detalye at ihulog sa mahigit 1,000 drop boxes nationwide. Magsisimula ang sending of entries sa susunod na linggo, May 3 at magtatagal hanggang July 11. Paalala lang mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA at official social media pages para sa announcements at complete mechanics. Naglatag ng mga kondisyon ng COMELEC para sa ibinigay nitong exemption sa ayuda ban sa Agriculture Department para sa proyektong 20 pesos kada kilong bigas. Naglabas din ang komisyon ng bagong listahan ng mga kandidatong pinagpapaliwanag dahil sa umano'y vote buying. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil election period ngayon, humingi ng exemption ang Department of Agriculture sa COMELEC para sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilo rice project sa ilang lugar sa bansa. Nagkakahalaga ang proyekto ng 5 billion pesos at ipatutupad ito hanggang 2028. Inaprubahan naman ito ng COMELEC sa ilang kondisyon. Kabilang dito ang hindi paggamit sa proyekto para maimpluwensyahan ang May 12 elections. Dapat ding walang politiko o kandidato na kasama sa pamamahagi nito. May sulat kamay ding idinagdag ang COMELEC chairman na dapat gawin sa public place ang pamamahagi at pwede dapat itong masaksihan ng media, civil society at iba pa. Dagdag pa ng COMELEC chairman, kailangan ding humingi ng COMELEC exemption ang local government na gagamit ng pondo para maibaba sa 20 pesos kada kilo ang bigas sa kanilang lugar. Hindi porket nabigyan namin ng exemption ang DA at National Food Authority ay automatically exempted ang LGU. Bakit? Kasi ibebenta po kasi yan ng mismong DA sa 33 pesos sa LGU. Hindi dapat po hihingi sa amin ng exemption. Binili rin nila ng 33 Therefore, isasubsidize nila yung 13 pesos. Sa puna ng grupong Bantay Bigas na posibleng konektado sa eleksyon ang pagbababa ng presyo ng bigas, sagot ng COMELEC, magkakaroon na ng formal na proceedings. Kung may magre-raise ng issue na yan ay form of vote buying, ako naman bilang initial na depensa ng komisyon, lahat din po ng ayuda form of vote buying. Pero hindi po tulong po yan sa ating mga kababayan Pero, hindi pa pwedeng unli. Hindi pa pwedeng walang kondisyon. Hindi pa pwedeng walang limitation. Bukod dito, sinabi ng COMELEC na maging ilang local government unit ay nabigyan ng exemption na mamigay ng ayuda. Pero paalala ng COMELEC, dapat walang pangalan ng politiko ang mga items na pinamimigay ng LGU at wala ding mga TARP ng politiko sa lugar.
Inanunsyo rin ng COMELEC na bawal na ang membership card bilang election propaganda dahil pwede umanong maabuso ang paggamit nito at maging paraan para malusutan ng batas. Samantala, kasunod ng 19 na kandidatong inisyuhan ng show cause order ng COMELEC kahapon, ay muling naglabas ang COMELEC ng isa pang listahan ng mga bagong inisyuhan ng show cause order. 19 din sila at para rin sa posibleng vote buying o kaya'y pag-abuso ng state resources. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni na Bulalakaw Oriental Mindoro Mayoral Candidate Ernilo Villas at Vice Mayoral Candidate Edna Cantos Villas ang aligasyong vote buying na nabanggit sa show cause order ng COMELEC laban sa kanila. Kabilang ang mag-asawang Villas sa mga pinagpapaliwanag ng COMELEC hinggil sa pamimigay umano ng 2,000 piso sa pinalalabas na bahagi ng work program ng DSWD. Anila, hindi totoo ang aligasyon at wala pa silang natatanggap na kopya ng show cause order mula sa COMELEC. Hanggang sa mga panahong ito, nasasaksihan pa rin natin dito sa public viewing at sa mga ibinili ni Pope Francis para sa kanyang libing kung gaano siya kasimple bilang tao. At lalo ko pa yung naunawaan nang puntahan ko ang mga lugar na naging bahagi ng kanyang buhay mula sa payak na tinirhan hanggang sa magiging huling himlayan niya. Tara't silipin natin ang mga yan. Ngayong araw, samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay sa mga mahalagang lugar na naging bahagi ng buhay at paglilingkod ni Pope Francis mula sa kanyang pagkahirang hanggang sa kanyang huling hantungan. Umpisahan po natin ang ating paglalakbay dito sa St. Peter's Basilica sa Vatican City na pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Kung naalala po natin, sa gitnang bintanang ito, unang dumungaw at kumaway si Pope Francis sa publiko matapos siyang mapiling bagong Santo Papa noong 2013. Pero ngayon, sa loob nakalagak ang kanyang mga labi na ililipat naman sa labas ng Basilica para sa gaganapin na funeral mass ni Pope Francis. Itong area naman na may pulang kurtina ang siyang magsisibig altar para sa misa. Uupo ang mga kardinal sa kaliwa at kanang bahagi ng altar at dito nakapwesto na rin ang mga uupuan ng mga world leader. Ilang metro lang mula sa St. Peter's Basilica, itong Apostolic Palace. Dito karaniwang tumitira ang mga Santo Papa, pero pinili po ni Pope Francis ang mas payak na lugar. Bagamat hindi niya tinirhan, bahagi pa din ito ng kanyang araw-araw na buhay dahil ito po ang nagsilbing opisina niya. Lumalabas din siya rito tuwing linggo upang magbigay ng Angelus Message na isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga deboto sa buong mundo. Ang Casa Santa Marta, isang simpleng pansamantalang tirahan na itinayo para sa mga bumibisitang kardinal. Dito piniling manirahan ni Pope Francis mula nang siya'y mahalal, imbis na sa tradisyonal na papal apartments sa Apostolic Palace dahil mas gusto niyang maging malapit sa tao. Mula naman sa St. Peter's Basilica, dito ililipat ang mga labi ni Pope Francis. Itong Basilica ni Santa Maria Maggiore ang siyang napiling final resting place ni Pope Francis. Kilalang deboto ng Birhen Maria ang Santo Papa, kaya naman madalas na bumibisita siya rito upang magdasal bago at pagkatapos ng kanyang mga apostolic journey. At lagi siyang bumabalik dito upang magpasalamat at humingi ng gabay. Sa bawat sulok ng Vatican na kanyang tinatahak, makikita ang puso ni Pope Francis bilang isang pastol. Matapat, mapakumbaba at may malasakit. Kaya gano'n na lang ang pagpapasalamat ng mga deboto sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapakumbaba, pagmamalasakit at sa pag-asa at liwanag na iniwan niya sa ating mundo.